Andito na po yung in-order niyo sa Ay, akin. naku, salamat. Oh, paano ang bayad? Alam mo na, ilista mo muna. Sige, sa sweldo na lang, ma'am. Babayaran ko. Salamat, ma'am. Salamat. Uming, nakita mo ba si Jomar kanina? Para napasis ko sa banda doon. Doon? Oh, kani-kanina lang. Sige, hindi ka ba bibili? Hindi po, diet po ako eh. Thank you po. Sige, salamat. Sige po. Halika. Ay. Saan natin ang tatay mo doon? Saan na ba yung tatay mo? Naku. Siguro umuwi na yun, ano? Eh di, umuwi na rin po tayo, nanay. Sige. Ano naman tao? Huwag mo naman gabiin, ha? Uy, dyan, nakikilig ako dyan. Jomar! Raquel! 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 Siyempre naman! Siyempre! Raquel! Malandi ako! Tama na! Uy! Siyempre naman! Ah! Aray! Tama na! Ano ba? Nakakaya ka na! Ano? Sasaktan mo ako? Sige, gawin mo! Raquel! Raquel! Oh, saan kayo pupunta? Lalayas ka? Ha? Kung lalayas ka, ikaw lang ang lumayas ha. Huwag mong isasama itong mga anak ko. Isasama ko na sila. Hindi na kita kayang pakisamahan. Hindi itong unang beses na niloko mo ko. Halika dito. Lalaki lang ako. Natukso lang ako, pero ikaw pa rin ang asawa ko. Ayok! Ayok! Alam mo! Wala ko rin ginawa ko din ang babae! Ang magsama kayo ng babae mo! Ayoko na! Ayoko na! Tumigil ka na! Dahil na! Ano mo yan, ha? Hoy, Joma! Wala! Kumalma ka lang! Huwag mo sinasaktan yung asawa mo! Manig ka na dito! Huwag kang mangingialam dito, ha? Sige na! Ano? Sige na, umalis ka na. Saan ka naman pupulutin, ha, Aber? May trabaho ka ba? May bahay ka ba para dito sa mga anak mo? Ha? Ako, kahit bulok na tong bahay na to, bahay ko yan. Pamana ng nanay ko sa akin. Eh, ikaw? Ha? Ano, gusto mo magutom tong mga bata? Papatayin mo to sa gutom? Yung ba gusto mo? Sige. Pasok! Pasok! Kanino mo pa hawak yan? Ano, inom pa. Ayoko na. Makamalasing ako. Kaya nga tayo umiinom para tamaan ka, di ba? Hindi ko alam kung hanggang kailan kami hindi mag-iimikan ni Jomar eh. Kailangan pa rin namin kasi magsama para sa mga bata. Alam mo, kung ako na lang sana yung pinakasalan mo, edi sana hindi ka abutin ng ganyan.
Inom ka pa. Alam mo, tayo lang naman nandito eh. Wala naman makakaalam. Hmm? Nay? Oo. Patapos na po kayo dyan. Naiihi na po ako. Babanlaw na lang. Sige po. Nay, tumatawag si Mang Nestor! Raquel, nasa ka na? Kanina pa kita inaantay. Binila kita ng paborito mong palabok. Kumain ka na? Hindi pa po. Anay, tumawag po si Mang Nestor. Nihintay ka raw po niya. May dala daw po siyang paborito niyo pong palabok. Ay, mali lang ang rinig mo. Binibentahan niya ako ng palabok. Po. Di ba, iihi ka pa? Sige na, dalian mo na. Hindi pa ako tapos eh. Sige po. Sa wakas, naubos na yung paninda natin. Hindi may paon tayo para bukas. Gusto na wala natira. Ano kayo magiging buhay natin kung tayo nagkatuluyan? Hindi ako araw-araw namumblema. Nanay? Mang Nestor? Ay, Pupoy. Nay, bakit po kayo magkasama ni Mang Nestor? Nay! Nauna nagloko ang tatay niyo. Kaya gumaganti ka? Ha? Ikaw, Mark, kalma ka lang. Wala kaming ginagawang mali. Anong ginagawang mali? Nay, laban na po! Huling mo! Ito, tatandaan mo, Raquel. Huwag na huwag ka nang uuwi sa pamamahay ko. Magsama na kayo ng kapit mo! Tara! Nestor, anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Kukunin natin yung mga bata. Pag nakuha natin sila, sa amin muna kayo tumira. Ate, ano na kaya mangyayari sa atin? Parehas na nagloko si nanay at si tatay. Titigil na ba tayo sa pagpasok ng eskwelahan? Hindi ko na rin alam po. Nasisira ng pamilya natin. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Saan? Tara. Ay, Tad. Hoy. Hey, dito. Kumain na kayo?
Ako po kumain na si ate hindi pa. Tulungan niyo muna kami ng... Dito naman natitira si Tita Joyce niyo, ha? Hindi na kasi siya makabayad doon sa inuupahan niya, kaya sabi ko, dito na lang muna siya. Pansamantala lang naman. Paano na si nanay? Papalitan mo na siya, Dad. Anak, bahay ko to. Dito titira si Tita Joyce niyo sa ayaw at sa gusto niyo. Ako ang masusunod, ha? Tsaka yung nanay mo. Nakita mo naman, di ba, na pinagpalit na tayo, no? Sige na. Tulungan niyo na muna kami maglupit. Aita. Aita. Ma'am Joyce, anong ginagawa ninyo? Bakit mo ninyo sinisira ang picture ng nanay at tatay ko? Ikaw, alam mo, bida-bida ka talaga eh, no? Alam mo dati pa, estudyante pa lang kita nang gigigil na ako sa'yo. Eh ano naman kung punitin ko, ha? Bakit umaasa ka pa magbabalikan yung pamilya mo? Bakit po kayo nagsisira ng gamit na hindi naman sa'yo? Sumasagot ka pa? Ha? 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 Bastos ka? Hey, Joyce! Joyce! Ano ginagawa mo? Nasagot-sagot ako ng pabalang eh. Bakit mo sinasaktan yung anak ko? Ano ka ba naman? Bastos yung anak mo. Tingin mo papalampasin ko to? Tinuturuan ko lang yan ng tamang asal. Kahit na. Pag may problema ka sa mga anak ko, sa akin mo sabihin. Wala kang karapat na saktan sila dahil anak ko sila. Ayoko na maulit to, ha? Kung ayaw mo maniwala sa akin, bahala ka. Ako, busit na ako sa anak ni Jomar na yun. Kaya kayo na ng mga kaibigan mo yung bahala. Ate, basta, ubutan mo kami. Oh, Diba, ate? bugbugin ninyo. Ah, sige na. Alam mo, minsan naiisip ko na mamasukang kasambay na lang. Kapag may trabaho na ako, pwede na tayo umalis sa bahay. Kakayanin natin ang babuhay na tayong dalawa lang. Ano? Eh, ang liit-liit mo pa, magkakasambay ka pa? Eh, di kakayanin ko. Kaya ko naman eh. Basta ate ha, wag mo ko iiwan. Oo naman. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan, Popoy. Ate, okay ka lang ba? Popoy, pag sinabi kong takbo, takbo. Takbo! Kaya nyo! Naita. Oh, buti nagising ka na, anak. Anak. Anak, kamusta pakiramdam mo? Si Popoy, ho? Anak. Nasa ICU ang kapatid mo. Opera siya sa ulo. May masakit ba sa'yo? Kamusta ka? Bakit pa po nagtatanong kayo? Ba, wala naman kayong pakialam sa amin.
po muna ako. Nay, tatay. Ayoko muna makausap kayong dalawa. Anak, sandali. Maita. Sige na. Sige na. Hayaan muna natin si Maita. Halika na. Nausap ko na yung doktor. Tagumpay ang operasyon ko. Ligtas na yung anak natin. Pinakinggan tayo ng Diyos. Kailangan lang natin bilisan kumuha ng damit kasi pinakiusapan ko lang si Mari na bantayan yung 2 bata sa ospital. Di ba inabutan ko na kayo? O bakit naniningil pa rin kayo ngayon? Kulang pa yun, te. Kulang pa rin na itong pisang bar. Hoy, ang kapal na mukha mo. Unang-una sa lahat, palpak nga yung ginawa ninyo eh. Di ba ang sabi ko, si Maita lang yung bugbugin ninyo. Ang ginawa ninyo, pati yung bunso, dinama ninyo, ngayon yung pa yung napuruhan. Tama ba yung narinig ko, Joyce, ha? Inutusan mo itong mga batang to para saktan yung mga anak namin? Wala ko alam sa sinasabi mo. Ano walang alam? Halos tinalikuran ko yung pamilya ko para lang sa'yo! Tapos ganyan ka pala kasama. Tutandaan mo, ha? Ipapakulong kita. Ipapakulong kita! Sinasabi mo. Wala ako nagtitimpi sa'yo, ha? Sisigurado dito, pagbabayaran mo lahat ng kripisong ginawa mo sa pamilya ko, ha? Tama na! Huwag ka nang babalik dito! Dahil pag bumalik ka dito, Papatayin kita! Nay! ay, gising na pala kayo. Mukhang masarap yan, ah. Naman, siyempre. Boy, upuhan na doon, kakain na tayo, ha? Tulungan mo muna ako dito. Sige po. Nay, totoo na po ba yan? Nagkasundo na kami ng tatay mo. Ayusin na namin. Di na kami magtatalo. Sige na. Tulungan mo ako dito. Ihain mo na to at kakain na tayo, ha? Tay, Uy, anak. Ano? Oh, yan oh. Linansya ko na yung mga gagamitin mo mamaya. ayos. Ayos. Kain na tayo? Sige. O, hati kayo ha. Ubusin nyo yan. Walang magtitira, ha? Tignan natin kung masarap yung sinangag ng nanay nyo ha. Lasang kawali, no? Sarap. Sarap, no? Marami ng pamilya ang sinira ng mga taong kumbansagan ay kabet. Pero sa kaso ni Maita, parehong nanay at tatay pa nila ang nagkaroon ng relasyon sa iba. Sana'y dahil sa kwentong ito, makita natin na walang idinudulot na tama
ang pakikipagrelasyon sa taong pamilyado na. At bilang mga magulang naman, mahalin natin ang ating mga anak. Huwag nating hayaan sirain ng tukso ang pamilyang pinaghirapan nating mabuo. Kagaya ng nasaksihan nating kwento, hindi rin naging maayos ang pagsasama ng mga magulang ni Prince. Panganay siya sa 3 magkakapatid. At siya na ngayon ang tumatayong haligi ng tahanan dahil sumama na sa ibang babae ang kanilang ama at nagkaroon ng iba pang anak. Lagi ko po nakikita sila na nag-aaway, ganun. Pero wala naman po akong magagawa kaya lagi lang ako nasa kwarto noon. Laking pasasalamat na lamang ni Prince dahil kasama pa nila ang inang si April na nagsisilbing gabay sa kanilang magkakapatid. Nilaban ko po siya ng maraming beses. Talagang pinagtisan ko siya ng sobra. Pag nakikita ko pong nahihirapan yung nanay ko, lalo na sa trabaho po kasi kada uwi po niya, sobrang pagod na pagod siya. Kaya sabi ko sa sarili ko na bawal akong mapagod. Kaya naman isang kabiguan muli kay Prince nung malamang may bagong karelasyon na rin pala ang kanilang ina. Siyempre, sobrang sakit. Lalo na pag nakakita ka ng mga pamilya na buo sa labas. Tapos, kumakain sabay-sabay na dati, ginagawa namin. Tahimik lang po din yung mga kapatid ko, pero nararamdaman ko po na sasaktan talaga sila. Hindi na naman hinayaan ni April na masira ang kanyang relasyon sa mga anak. Kaya ipinaliwanag niya sa mga bata na kailangan lamang niya ng magiging katuwang sa pagpapalaki sa kanila. Yung una po talaga si Prince, siya yung unang may ayaw. Isipin niya kasi ibang tao po yun eh. Katagalan po nakikita ko rin na nahirapan po talaga ng sobra kaya parang kailangan niya talaga ng masasandalan. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, ay nananatiling buo ang loob ni Prince para maging maayos ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Tuloy lamang daw sa buhay, kahit na minsay sinusubok ng tadhana, kagaya ng pagkakaaksidente niya sa kalsada nung nakaraang buwan. Magsisikap ako, gagawin ko lahat para mabigay ko sa pamilya ko yung deserve nila na buhay. Pinili na rin daw ni Prince na patawarin ang ama sa nagawa para wala na silang dinadalang biga sa kanilang mga puso. Ngayon po, wala na po. Ngayon po, hindi ko na po na... Wala na po akong naramdaman na galit sa father. Tanging pangarap niya ngayon ay makapagtapos ng pag-aaral para makatulong sa mga mahal niya sa buhay. Siyempre, nais kong makausap ang napakabait na binata nito, pati na rin ang kanyang ina. Hello po! Hi, Prince! Hello, April. Welcome sa Wish Ko Lang. Bilang isang nanay, siyempre ang sakit, gusto niyo siyempre para sa anak niyo yung pinakamagandang buhay. Ano yung gusto niyo sabihin sa kanya? Kuya, mag-aral ka lang, mag-focus ka lang. Nandito lang si Mami para sa'yo lagi. Pipilitin ko lahat para sa inyong magkakapatid. Huwag kang tatanim ng sama ng loob sa daddy mo o sa akin. Basta pagbutihin mo lang, lagi ka lang kumapit kay Lord. Gaano ka mukha mahal ang mami mo? Sobra po kasi mama's boy po ako eh. Simula, April, meron tayong mga konting regalo para sa inyo ni Prince. Sana magustuhan niyo. Narito ang aming sorpresa at para sa inyo na ang lahat ng yan. At syempre, hindi mawawala ang munting tulong mula sa aming programa, ang Wish Ko Lang Savings. Ito po, makakatulong po yung sa savings para po sa araw-araw na pang-baon po nila, pang-budget po, saka syempre po yung sa mga school supply, mga pag-aaral po ng 2 pa pong anak, saka syempre po sa educational para po kay Prince at sa anak ko po. Maraming salamat po. Thank you po. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan,
Hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Para sa iba pang mga kwentong itinampok ng Wish Ko Lang, follow lang ang Facebook page ng Wish Ko Lang at GMA Public Affairs. Mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.